Itago mo na lamang po ako sa pangalang Juan. 38 years old na ako sa ngayon at isang civil engineer. Medyo matagal nang nangyari ang ikikwento ko. Ito ay tungkol po sa babaeng sobrang minahal ko na itatago ko sa pangalang Bella. Masasabi ko ngayon na siya ang aking one great love. High school ako nang nakilala ko si Bella sa aming probinsya. Nag-aaral ako sa isang public school at bago siya sa school namin. Nag-transfer siya mula sa Maynila at naaalala ko na pinagkaguluhan siya ng mga kaklase namin kasi noon lang kami nagkaroon ng kaklase na galing sa siyudad. Maganda si Bella, maputi, medyo matangkad at payat. First day pa lamang ng school ay marami na siyang kaibigan. Masayahin siya at malakas magsalita. Nangingibabaw ang boses niya sa classroom lalo na kapag wala pang teacher. Bago ko makilala si Bella, ang ideal girlfriend ko ay manhin, simple, tahimik at babaeng-babae sa kilos at pananalita. Ngunit sinira ni Bella ang pamantayan kong yon dahil kahit kabaliktaran siya ng lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang babae ay nahulog pa rin ako sa kanya. Kapag dumadaan nga siya ay namimilipit ang leeg ko sa pagsunod ng tingin sa kanya. Tapos kapag bigla siyang titingin ay mabilis kong binabawi ang aking tingin. Crush ko lamang siya noong una hanggang sa lumalim na at nauwi na sa pag-ibig. Ganon ang pakiramdam ko sa kanya noon kahit teenager pa lamang ako. Dahil sa ganda ni Bella ay siyang naging muse ng aming klase. Hindi ko alam kung napagtripan ba ako pero ako ang ginawa nilang escort at nagkunwari akong naiinis noong binoto akong escort pero sa loob ko ay kilig na kilig ako. Nang magkaroon ng sports festival ang aming school ay kami ni Bella ang nasa unahan ng pila ng aming section nang magkaroon ng parada. Kami ang may hawak ng banner at hindi ko yon makakalimutan dahil yon ang first time na nagkalapit kami ng ganon. Yung wala nang isang dipa ang distansya namin sa isa't isa. Pinagtawanan ako noon ni Bella dahil para daw akong baby. May pulbo sa leeg at may towel sa likod para hindi matuyuan ng pawis. Ang alam daw niya ay mga elementary lamang ang ganon. Nag-iisa kasi akong anak papadudot kaya ganon na lamang kung i-baby ako ng nanay ko kahit na hindi naman kami mayaman. Wala na kasi si tatay kaya sa akin ibinubuhos ng nanay ko ang lahat ng kanyang pag-aalaga at pagmamahal. Hiyang-hiya ako kay Bella nang pinagtawanan niya ako kasi ang naisip ko ay na-turn off kaagad siya sa akin. Pero nagkamali ako dahil iyon na ang naging simula para maging magkaibigan kaming dalawa. Inilibre pa nga niya ako ng soft drinks pagkatapos ng parada. Ako nang palagi niyang kasama kesa sa mga nauna niyang nakilala sa mga kaklase namin. Mas enjoy daw siyang kasama ako kasi hindi ako maingay at ang gusto niya raw ay siya lamang ang maingay. Aaminin ko na sobra ako natorpe kay Bella. Grabe ang hiya kong sabihin sa kanya na gusto ko siya at gusto ko siyang ligawan. Feeling ko kasi ay sobrang alangan ako sa kanya. Hindi pa kasi ako nag-glow up noon papadudot. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin sa kanya ang feelings ko noong gabi pagkatapos ng aming graduation. Nagkaroon ng graduation party ang aming class valedictorian. May mga masasarap na pagkain at hinayaan kaming uminom ng kaunti. Mahina ako sa ala kaya mabilis ako nalasing habang si Bella na nasa tabi ko ay parang hindi tinatablan ng pagkakalasing. Dahil katabi ko siya sa inuman ay bumulong ako sa kanya na parang nasusuka ako. Nagpaalam siya sa mga kaklase namin para samahan ako sa likod bahay para doon sumuka. Pagkatapos kong mailabas ang lahat ng dapat kong ilabas ay doon ako umamin kay Bella. Alam ko kasi na may posibilidad na magkalayo na kami ni Bella kaya mas maganda na sabihin ko na sa kanya ang aking nararamdaman. Mas mabuting masabi ko ang totoo kong feelings sa kanya kaysa magsisi ako kasi hindi ko yon nagawa. Bella, alam mo bang may gusto ako sa iyo? Alam mo ba na mahal kita? Matapang akong umamin dahil sa lasing ako. Oo, alam ko, tugon niya. Medyo natatawa pa siya.
Ha? Wala akong pinagsabihan na gusto kita Paano mo nalaman? Nagtataka kong tanong. Ang lagkit kaya palagi ng tingin mo sa akin? Akala mo ba hindi ko napapansin? Parang hinuhubaran mo na ako. Pabiro siyang umirap. Hoy, hindi kita hinuhubaran gamit ang paningin ko Ginagalang kita kasi mahal kita. Saka hindi ako ganung mag-isip na sa kahit na sinong babae. Pagtatama ko sa mga sinabi niya. Ang defensive mo naman masyado. Tawa ni Bella. Nagpapaliwanag lang ako. Teka, pwede na ba akong manligaw sa'yo? May pag-asa bang maging tayo? Tanong ko pa. Tinawanan ako ni Bella. May pag-asa ka naman pero ayokong patulang ka. Mahirap ako at mahirap ka. Anong magiging future natin? Tugon niya. Ayaw mo sa akin kasi mahirap ako? Tanong ko. Oo. Ang gusto kong maging boyfriend ay isang mayaman. Yung kaya kong iahon sa kahirapan. Mahirap na nga ako tapos mag-aasawa pa ako ng mahirap. Ayoko. Umiiling niyang wika. Tumatak sa utak ko ang sinabing yun ni Bella, papadudot. Kaya sinabi ko sa akin sarili na dapat ay makapagtapos ako ng kolehiyo para magkaroon ako ng magandang trabaho. Mag-iipon ako ng pera hanggang sa yumaman ako at saka ko babalikan si Bella. Napag-usapan namin ni Bella ang tungkol sa pag-aaral sa college. Aniya ay wala nang balak ang tatay niya na pag-aralin siya dahil kapos na sila sa pera. Baka raw magtrabaho na siya upang kumita kaagad ng pera. Ako naman ay hindi pa alam kung makakapag-aral o hindi dahil wala pang nababanggit ang nanay ko. Pero sabi ko kay Bella ay gusto kong mag-aral para yumaman ako. Sinabi ko sa kanyang naisip kong plano pero tinawanan naman niya ako, papadudot. Ngunit sinuwerte ako na makapagpatuloy sa pag-aaral dahil may gustong mag-sponsor ng pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang sabi ni nanay ay pag-aaralin ako ng tita ko na kapatid ng tatay ko. Nagtatrabaho ang tita ko ngayon sa ibang bansa at walang anak. Basta raw ay ayusin ko ang aking pag-aaral at huwag munang makikipag-girlfriend. Nangako ako sa tita ko na susundin ko ang gusto niya na magtapos ako para hindi ako mapahiya sa kanya at para matulungan ko din ng aking nanay. Noon pa man ay pangarap ko na ang maging isang engineer. Sinuportahan naman ako ng tita ko at ng aking nanay sa gusto kong maging at hindi ako nakarinig ng pagtutol sa kanilang dalawa. Naging abala ako sa pag-aaral pero hindi pa rin nawala sa isipan at puso ko si Bella. Bukod sa aking nanay ay siya ang isa sa mga inspirasyon ko kung bakit nais kong makapagtapos. Sa unang taong ko sa kursong civil engineer ay nakikita ko pa si Bella, nakakapag-usap pa kami. Nasa kabilang street lang kasi ang bahay nila pero sa pagtungtong ko ng second year ay hindi ko na siya nakita. Wala na sila ng tatay niya sa bahay na tinutuluyan nila. Wala akong alam na paraan para makausap ko siya o para makita. Labis akong nalungkot. Kasi wala akong alam kung nasaan na ba si Bella. Munti ko nang mapabayaan ang aking pag-aaral at mabuti na lamang ay napansin ng nanay ko na nawawala ako sa konsentrasyon sa pag-aaral at ipinaalala niya na hindi ako pwedeng bumagsak dahil nakakahiya sa tita ko. Kaya nahihirapan ako magpatuloy sa pag-aaral dahil sa kalungkutan ko noon pero pinilit ko pa rin magpatuloy. Nanay, nasaan na kaya si Bella ngayon? Tanong ko sa nanay ko. Aba malay ko bigla na lang silang umalis ng tatay niya, sagot niya. Bumalik na kaya sila ng Maynila? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Nagtatampo ko pang wika. Teka nga Juan, huwag mong sabihin na hanggang ngayon may gusto ka pa rin kay Bella. Anak, malapit ka nang matapos sa pag-aaral at makakapagtrabaho ka na. 1 taon na lang. Huwag kang mag-focus sa babaeng hindi mo nakasama. Ako na ang nagsasabi sa iyo, magpapaunahan ang mga babae sa iyo kapag naging engineer ka na. Bukod sa gwapo ka na ay malaki pa ang kikitain mo. Mahabang pahayag ni nanay. Kahit naman marami akong babaeng makilala si Bella pa rin ang gusto ko. Malungkot kong wika. Nasasabi mo yan kasi wala ka pang nakikilalang masigit sa kanya. Juan, marami pang masigit sa kanya. Giit ni nanay.
Alam ko kasi sa sarili ko na maraming mas magandang babae kaysa kay Bella ang makikilala ko. Pero hindi pa rin mawala ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit pa wala akong alam sa kung nasan si Bella ng panahon na yon ay hindi ako nawawala ng pag-asa na muli kaming magkikita. Ewan ko ba Papa Dudut, kahit maikling panahon ko lamang nakasama si Bella ay sobrang lalim na ng pagmamahal ko sa kanya. Wala na akong ibang babaeng nakikita na makakasama ko sa aking pagtanda kundi siya lamang. At wala ng iba. Hanggang sa dininig ng Diyos ang gabi-gabi kong dasal. Nagulat na lamang ako isang araw nang mapadaan ako sa dating bahay ni Bella ay nakita kong nakabukas muli ang pinto noon. May isang itim na kotse sa harapan ng bahay nila at saktong lumabas si Bella at sa sobrang pagkamis ko sa kanya ay malakas kong tinawag ang pangalan niya. Kulang na lamang ay yakapin ko siya. Ibang-iba na ang itsura niya kumpara sa huling beses ko siyang nakita. Mas mahaba na ang buhok niya at may kulay na. Mas naging maputi rin siya at pumayat. Kailan pa kayo bumalik? Excited kong tanong sa kanya. Kagabi lang. Aba, gumuwapo ka Juan. Marami ka na bang chicks? Pabirong tanong ni Bella. Wala, focus ako sa pag-aaral. Saka ikaw pa rin ang gusto ko Bella. Isang taon na lang ay tapos na ako sa kursong civil engineering. May naghihintay ng malaking kumpanya sa akin na ang may-ari ay kaibigan ng tita ko. Malapit na akong maging mayaman, maliligawan na rin kita. Nakangiti kong sabi sa kanya. Tinawanan niya ako sa mga sinabi ko. Hanggang ngayon ba ako pa rin ang gusto mong ligawan? Hoy Juan hindi na pwede, may boyfriend na ako. Nakairap niyang sabi. Isang lalaki ang tinawag niya mula sa loob ng bahay. Lumabas ang mistiso at matangkad na lalaki. Ipinakilala siya sa akin ni Bella. Ayoko maniwala na may boyfriend na siya Papa Dudut at ang sabi ko pa sa sarili ko ay baka kapatid niya yung lalaki at binibiro lamang niya ako. Pero hindi na binawi pa ni Bella ang sinabi niya. Doon ko napagtantong nagsasabi siya ng totoo. Ang buong akala ko ay babalik na si Bella sa lugar namin pero hindi pala. Bumalik lamang siya roon para kunin ang ibang gamit na naiwan nila. Kinuha na raw kasi ng may-ari ang bahay at nagpasama siya sa boyfriend niya dahil meron itong sasakyan at sa Manila na raw sila ulit nakatira kasama ang tatay niya. Sa itsura pa lamang ng boyfriend ni Bella ay wala na akong kalaban-laban. Lagapak ang pormahan ko sa lalaking yon. Tapos halatang mayaman kasi maganda ang kotse. Kung ganon ay wala na akong pag-asa pa kay Bella dahil nakatagpo na siya ng mayamang lalaki. Iniisip ko pa na wala nang silbi ang ginagawa kong pag-aaral dahil kahit makatapos ako at magkaroon ng trabaho at yumaman ay hindi na magiging akin si Bella. May mahal na siyang iba. At ang mas nakakalungkot ay hindi ako ang taong yon Papa Dudut. Nakapagtapos ako ng aking pag-aaral at nagsimula ng magtrabaho. Magagandang projects na ibinibigay sa akin at malaki na rin kahit papaano ang aking sinasahod Papa Dudut. Paunti-unti ay naipagawa ko ang bahay ng nanay namin. Nakabili na rin ako ng bahay namin sa Maynila. Umalis kami sa probinsya at sa siyudad na nirahan dahil madalas ay doon ako nagkakaroon ng project. Tama nga ang sinabi noon ni nanay, kapag kumita na ako ng malaki ay babae na ang mismong lalapit sa akin. Nakailang girlfriend din ako at nakipagrelasyon ako sa pag-asang makakalimutan ko na nga si Bella. Pero tama rin ang sinabi ko noon na kahit na ilang babae pang dumaan sa buhay ko, ay si Bella pa rin talaga ang mahal ko. Kaya puro failed relationships ang nangyari sa akin. Kung hindi ako ang umaayaw ay ang babae ang umaayaw dahil hindi raw nila maramdaman na mahal ko sila. Hanggang sa huminto na ako sa pakikipag-girlfriend, ayoko nang manggamit ng ibang babae para makalimutan ko si Bella. Napagtanto ko na hindi tama ang ginagawa kong yon Papa Dudut. Minsan ay nasa mall para mag-dinner ay nagulat ako nang may tumapik sa likuran ko. Sa paglingon ko ay hindi ako makapaniwala na si Bella pala ang tumapik sa akin. Sa sobrang saya ko ay talagang naiyakap ko siya. Aniya, kanina pa niya akong nakita nang pumasok ako sa mall.
Kahit daw malaki na ang nagbago sa itsura ko ay alam niya na ako yon dahil kilala niya ako sa paraan ng aking paglalakad. Ano nang balita sa iyo? Engineer ka na ba ngayon? Natapos mo na ba ang pag-aaral mo? Tanong ni Bella. Isinama ko siyang mag-dinner. Oo, 5 years din ako nag-aral pero ayos lang kasi nagbunga naman. Nagtatrabaho na ako ngayon, Bella. May tinatapos kaming commercial building malapit dito. Sagot ko. Wow, ang galing mo naman. Paniguradong meron ka ng girlfriend na maganda, ang sabi pa ni Bella. Wala, single ako ngayon eh. Eh ikaw, kumusta na kayo ng boyfriend mo? Tanong ko. Boyfriend? Sinong boyfriend? Tanong niya sa akin. Yung pinakilala mo sa akin dati nung huli tayong nagkita, paalala ko. Yun ba? Wala na kami. Single na ako ngayon. Single parent. May lungkot ang ngiti niya sa labi. Ikinuwento ni Bella ang nangyari sa kanya. Aniya ay hiniwalayan siya ng ex-boyfriend niya dahil sa pambubugbog nito. Kahit daw bagong panganak siya ay nais pa rin siyang gamitin. Kaya tinakasan niya ito, dala ang anak at bumalik sa tatay niya. Hindi raw naging maganda ang experience niya pero ganun pa man ay masaya siya dahil meron na siyang anak na inspirasyon niya para lumaban sa buhay. Habang nagkikwento si Bella ay nakangiti siya ngunit kita ko sa mga mata niya ang kalungkutan. Tumatago sa puso ko ang lungkot na yon at hindi ko napigilan ang mapaluha. Nalungkot ako sa sinapit niya, Papa Dudut. Wala akong alam na dumadaan siya sa isang masalimuot na relasyon. Kinuha ko ang number ni Bella at muli kaming nagkaroon ng communication. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng anak, ay hindi nabawasan ang nararamdaman kong pagmamahal sa kanya. Mas lalo pa nga akong humanga sa kanya dahil para sa akin ay isa siyang matatag na babae. Araw-araw na tuloy akong nakangiti dahil nakakausap ko na siya palagi, si Bella. Kahit sa cellphone lang ay ayos lang. At least ay hindi nakagaya dati na nagdadasal pa ako na mapanaginipan siya para kahit doon ay makausap ko man lamang siya. Muli kami nagkita ni Bella at ang sabi ko ay dalhin niya ang anak niya para makita ko. Isang cute na 2-year-old na baby girl ang kasama niya. Kamukha niya ang bata at ipinakilala niya ako sa anak niya bilang Tito Juan. Nilibre ko sila ng lunch at binili ko ng damit at sapatos ang anak niya. Sinamahan ko na rin ang mga laruan. Juan, thank you ah. Napasaya mo ang anak ko. Ngayon lang kasi siya nagkaroon ng laruan kaya tingnan mo at ayaw nang bitawan. Yung manika na binili mo para sa kanya. Nakangiting wika ni Bella. Sakay kami ng kotse ko at nakakandong kay Bella ang anak niya at katabi ko sila sa unahan. Nakahinto na kami sa harapan ng bahay na tinutuluyan nila. Walang anuman, saka masaya ako na masaya ka rin, tugon ko. Humugot ako ng pera sa aking wallet at ibinigay yon kay Bella. Ayaw niya sanang tanggapin kasi wala raw siyang pambayad. Ngunit nang sabihin ko na bigay ko yon sa kanya ay walang pag-aatubili na niyang kinuha ang pera. Hindi ko na ito tatanggihan ha. Ang totoo kasi 2 buwan na kaming walang bayad sa upa sa bahay. Baka mapalayas na kami. Nakatawang sabi ni Bella. May itatanong ako sa iyo, Juan. Bakit ang bait mo sa akin? Hanggang ngayon ba ay may gusto ka pa rin sa akin? Diretso niyang tanong. To be honest, hindi ka nawala sa puso ko, Bella. Sinubukan ko makipagrelasyon sa ibang babae pero ikaw talaga ang gusto ko. Matapat kong tugon. Gusto kong bumawi sa iyo. Pumunta ka sa trabaho ko bukas ng gabi, mga 10 ng gabi. Ako ang bahala sa iyo, ang sabi pa ni Bella. Itinext niya sa akin ng lugar ng pinagtatrabahuhan niya. Napaisip tuloy ako kung bakit sa trabaho pa niya siya babawi sa akin. Wala akong maisip noong una sa kung ano ang gagawin ko roon pero pumunta pa rin ako sa oras na sinabi niya. Inakala ko pa nga na nasa maling lugar ako dahil isang night bar ang address na napuntahan ko. Hindi naman yon pipitsuging bar, maayos naman ang lugar. May nakita akong babae sa entrance na siyang kinausap ng mga pumapasok kaya sa kanya ako nagtanong kung meron bang Bella na nagtatrabaho doon. Meron, teka ikaw ba si Juan? Tanong ng babae.
Ako nga, paano mo nalaman ang pangalan ko? Takang tanong ko. Nasabihan na kasi ako ni Bella na sa VI room ka. Tara, sunod ka sa akin. Ang sabi pa ng babae. Sinundan ko ang babae at umakyat kami sa second floor ng bar. Kung sa ibaba ay naroon ang inuman at stage kung saan ay may sexing babae na sumasayaw. Sa itaas naman ay may pintuan, parang mga kwarto. Ipinasok ako ng babae sa pinakadulong kwarto. Doon ay merong isang mini sofa at videoke. Ang lamesa sa gitna ay merong isang bucket ng beer. Malamlam ang ilaw. Bago ako iwanan ng babae ay sinabi niya sa akin na papupuntahin niya roon si Bella. Maghintay lamang daw ako. Umupo kami sa mini sofa. Makalipas ang ilang minuto ay isang babae ang pumasok. May suot siyang mask na may mga feathers sa gilid. Nakasuot siya ng itim na panty at bra, mataas ang sapatos niya. Nagpatugtog siya ng sexing musika at nagumpisang sumayaw sa aking harapan. Sa gulat ko ay hindi ako nakagalaw at maya-maya pa ay para na siyang ahas na lumilingkit sa akin. Idinikit niya sa akin ang masiselang bahagi ng kanyang katawan, Papa Dudut. Munti ko na ngang itapon ang babae nang bigla siyang umupo sa aking hita. Habang nakaharap pa sa akin. Doon ko na siya pinahinto dahil naguguluhan na ako sa mga nangyayari. Teka lang miss, hindi ako nagpunta rito para sa ganito. Nagkamali ka yata ng kwartong pinasukan. Nandito ako kasi pinapupunta ako ng kaibigan ko si Bella. Kilala mo ba siya? Natataranta kong wika sa babae. Nanlaki ang mga mata ko sa pagkabigla ng alisin ng babae ang kanyang maskara at doon ay nalaman ko na si Bella pala yon. Di ba ang sabi ko sa iyo babawi ako? Ito na yung paraan ko para bumawi. Ako nang bahala sa iyo Juan. Papaligayahin kita ngayong gabi. Paanas niyang sabi na parang inaakit ako. Maingat kong inalis si Bella sa pagkakaupo sa aking harapan at hinubad ko ang jacket ko at isinuot yon sa kanya. Gulong-gulo ang isipan ko hanggang sa sinabi sa akin ni Bella na yon ang trabaho niya. Sumasayaw siya sa mga customers ng night bar na yon at madalas ay sa VIP na mga tao. Malaki ang kinikita pero mas malaki ang kinakaltas ng may-ari ng bar. Malaki kasi ang pagkakautang niya sa may-ari ng bar at may operasyon daw kasi na isinagawa sa tatay niya at kinailangan niya ng malaking halaga ng pera. Bakit hindi mo ko matingnan ng diretsyo? Nandidiri ka na ba sa akin? Mas bumababa ang tingin mo sa akin kasi ganito ang trabaho ko? Tanong ni Bella. Hindi. Paano ako makakatingin sa iyo hindi kita kayang tingnan sa ganyang ayos. Halos wala ka nang saplot Nahihiya kong tugon. Hinuhubaran mo nga ako dati sa pamamagitan ng tingin mo Nakatawa niyang sabi. Ibinalik mo pa yon? Sinabi nang hindi ako ganong klase ng lalaki. Malaki ang paggalang at respeto ko sa iyo. Tugon ko naman. Sinabi ko kay Bella na hindi niya ako kailangang sayawan para makabawi siya sa akin. Yun lang daw ang alam niyang makapagpapasaya sa akin dahil alam niya na gusto ko siya. Medyo nainsulto ako sa sinabing yun ni Bella, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi mababaw ang tingin niya sa pagmamahal ko sa kanya. Ang akala niya yata ay gusto ko siya dahil sa ganda ng katawan niya. Kung gano'n ang iniisip niya ay maling-mali siya. Mataas ang respeto ko sa kanya bilang isang tao. Imbis na sayawan niya ako ay sinabi kong mag-inuman na lamang kami at babayaran ko pa ang oras niya. Wala akong pandidire na nararamdaman kahit sinabi niya na noon na iba't ibang lalaki ang nakakasama niya gabi-gabi. Ngayon na lang daw siya medyo laylo at patibol-tibol at pasayaw-sayaw na lamang siya. May dahilan daw siya kung bakit hindi na siya lumalabas kasama ang mga lalaki pero hindi na niya sinabi sa akin. Noong umpisa ay tawa ng tawa si Bella habang kami ay nagiinuman. Pero nang tumagal ay bigla siyang umiyak. Hirap na raw siya. Kung wala daw ang anak niya ay matagal na siyang nagpakamatay. Buti pa ikaw nakapag-aral ka. Nagkaroon ka ng magandang opportunity samantalang ako ay hindi yata ako mahal ng Diyos. Puro hirap ang nararanasan ko. Himutok ni Bella. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Mahal ka ng Diyos. Mahal niya tayong lahat at lahat ng nangyayari sa buhay mo ay merong dahilan. Pagpapalakas ko ng loob niya. Ano ba yung dahilan na yun?
Bakit hindi pa niya sabihin o ipakita sa akin? Umiiyak niyang sambit. Huwag mong questionin ang plano niya sa iyo, Bella. Maniwala ka sa akin, darating ang panahon na mapapangiti ka na lamang sa lahat ng hirap na naranasan mo kapag nalaman mo na ang dahilan niya. Pagpapakalma ko sa kanya. Alam ko na kailangan ako ni Bella sa panahon na yon ng kanyang buhay. Hindi ko siya iniwanan, Papa Dudut. Kahit meron akong trabaho ay hindi pwedeng hindi kami magkikita araw-araw. Upang matulungan siya ay binigyan ko siya ng pampuhunan para nasa bahay na lamang siya. Gusto raw niyang magbenta ng frozen goods kaya bumili kami ng freezer at mga paninda niya. Akala ko ay hihinto na siya sa pagtatrabaho sa night bar kapag meron na siyang ibang pagkakakitaan. Pero ang sabi niya ay hindi pa siya pwedeng umalis sa trabaho na yon. Kailangan daw niyang mabayaran muna ang utang niya sa may-ari ng night bar. Ang kagandahan daw ng meron na siyang negosyo ay magiging mabilis na ang pagbabayad niya ng kanyang utang. Lahat ng kinikita niya sa night bar ay ibinibigay niya sa may-ari habang ang panggastos naman sa araw-araw ay sa negosyo niyang frozen goods. Dahil sa si Bella pa rin talaga ang mahal ko ay niligawan ko siya, Papa Dudut. Sinagot niya ako kaagad at hindi na niya ako pinahirapan pa. Sobrang saya ko kasi sa wakas ay naging kami na rin ang babaeng noon pa man ay mahal ko na. Nagkahiwalay man kami ng landas ay muli namang kaming pinagtagpo ng tadhana. Marami mang pinagdaanang masalimuot ang aming kwento bago naging kami ay hindi ko na yon iniisip. Ang nasa isipan ko lamang ng panahon na yon ay akin na si Bella. Boyfriend na niya ako at girlfriend ko naman siya. Sa sobrang pagmamahal ko kay Bella, Papa Dudut, ay binawasan ko ang aking savings upang mabayaran na niya ang buong utang niya sa may-ari ng night bar. Pati ang interes ay ako na rin po ang nagbayad. Ginawa ko yon para hindi na siya matali sa may-ari ng bar nang dahil sa kanyang utang. Naramdaman ko kasi na napipilitan lang si Bella na magtrabaho sa night bar at ayoko na rin na magtagal pa siya roon. Tinanong ko si Bella kung gusto niya na magpakasal na kami. Ang sagot niya ay huwag daw muna. Gusto naman daw niya akong maging asawa, ngunit ang pagpapakasal ay isang bagay na hindi raw minamadali. Iginalang ko ang desisyon na yon, pero ang sabi ko, kung ayaw niya na magpakasal kami ay doon na siya tumira sa bahay ko. Walang problema sa akin kahit isama na niya ang tatay at ang nanay niya. Kumbaga ay magli-live-in na kami. Gusto ko na kasing bakuran si Bella at baka masunod pa siya ng iba sa akin. Pinag-isipan ni Bella ang offer ko hanggang sa pumayag siya sa huli. Bago ko tuluyang palipatin sina Bella sa bahay ay kinausap ko muna si nanay. Ang buong akala ko ay magiging masaya siya sa akin pero kabaligtaran ang naging reaksyon niya. Nagulat din siya na girlfriend ko na si Bella dahil wala siyang kaalam-alam sa bagay na yon. Nag-iisip ka ba ng maayos, Juan? Bakit sa dami ng babae ay si Bella pa? Akala mo siguro ay hindi ko alam kung anong trabaho ng babaeng yon. Alam ko na pokpok si Bella. Nakita siya ng anak ng kumare ko sa probinsya na nagsasayaw sa isang bar. Ganong klase ng babae ba ang gusto mong makasama? Naiinis na sabi ng nanay ko sa akin. Alam ko po ang lahat ng yun, Nay. Pero hindi na po siya nagtatrabaho sa bar at matagal na siyang huminto. Saka hindi ibig sabihin na nagtatrabaho siya sa ganon ay masama na siyang babae. Mas kilala ko si Bella kaysa sa kumare ninyong tsismosa. Pagtatanggol ko kay Bella. Wala akong pakialam kung matagal na siyang tumigil sa pagiging pokpok. Kilabutan ka nga, Juan. Hindi ka pinag-aral ng tita mo ng college para pumatol sa isang pokpok. Sigaw ni nanay. Pero hindi ako napigilan ng nanay ko sa kagustuhan ko na tumira si Bella sa bahay namin sa Maynila, Papa Dudut. Umasa na lamang ako na makikita ng nanay ko ang kabutihan ni Bella at magkakasundo sila. Mas lalo pang nagalit si nanay nang malaman niya na may anak na pala si Bella sa ibang lalaki. Ang mangyayari raw ay sasaluhin ko ang responsibilidad ng ibang lalaki. Sa akin ay walang problema yon, Papa Dudut. Tanggap ko ang pagkakaroon ni Bella ng anak. Isang linggo pa lamang na nakatira sa bahay si Bella ay nagbanta na ang nanay ko na aalis na siya. Doon na lang daw siya sa bahay namin sa probinsya
Naingayan daw kasi siya sa anak ni Bella lalo na kapag umiiyak. Saka na lang daw siya babalik kapag wala doon si Bella. Hindi ko na pinigilan ng nanay ko dahil hindi ko rin naman kayang paalisin si Bella sa aming bahay. Simula kasi nang dumating siya roon ay mas lalo ako naging masaya at ganado sa pagtatrabaho. Iba kasi yung alam kong may isang taong mahal ka at mahal mo na maghihintay sa pag-uwi mo. Simpleng bagay siguro yon para sa iba pero para sa akin ay napakasarap sa pakiramdam. Juan, umalis na lang kaya kami ni tatay. Nakakahiya kay nanay mo siya pa talagang umalis. Dito siya nakatira. Babalik na lang kami sa inuupahan naming bahay dati. Ang sabi kasi nung may-ari ay wala pa rin nakatira doon kaya pwede pa kaming bumalik. Ang sabi sa akin ni Bella. Ha? Hindi kayo aalis. Ganon talaga si nanay. Kasi hindi ka pa niya kilala. Turan ko. Baka ganon siya kasi kilala niya ako. Kinausap niya ako bago siya umalis Kung mahal daw kita ay hayaan kitang makahanap ng babaeng karapat dapat sa iyo. Ang sabi pa ni Bella. Hindi ko na kailangan na maghanap kasi nahanap na kita. Mahal na mahal kita, Bella. Huwag mong isipin si nanay. Lalambingin ko yon para bumalik siya dito. Nakangiti kong wika. Malungkot man na umalis si nanay ay nag-focus na lamang ako sa mga kasama ko sa bahay, Papa Dudut. Kinausap ko sa cellphone si nanay at nakiusap na bumalik na siya. Ang sabi ko pa ay bigyan niya ng pagkakataon si Bella, kilalanin muna niya ito bago siya manghusga. Pero aniya ay hindi na kailangan. Ang mga kagaya raw ni Bella ay mga babaeng hindi ko maipagmamalaki. Hanggang isang araw ay may nadiskubre ako kay Bella. Linggo ng araw na yon at pahinga ko sa trabaho. Magsisimba sana kami. Habang naghahanap ako ng damit na susuotin ng anak ni Bella ay may nakita ako mga gamot sa closet kung saan ay nakalagay ang mga damit ni Bella at ng kanyang anak. Hindi pamilyar sa akin ang mga gamot kaya tinandaan ko ang pangalan. Nag-research ako tungkol sa gamot na yon at nagulantang ako sa nadiskubre ko. Ang mga gamot na nakita ko ay para sa mga taong nakikipaglaban sa HIV. Well-informed ako sa ganong sakit dahil minsan na akong nagpa-HIV test at may counselor na kumausap sa akin upang i-inform ako tungkol sa HIV at AIDS. Kinausap ko si Bella tungkol sa aking natuklasan at pribado kami nag-usap. Inamin niya sa akin na meron nga siyang HIV at aniya ako palang daw ang nakakalam dahil kahit ang tatay niya ay walang kaalam-alam sa sakit na pinagdadaanan niya. Nakuha ko yon nang magtrabaho ako sa bar. Hindi ko alam kung sino ang nakahawa sa akin. Nung una gusto ko nang mamatay na lang. Pero dahil sa anak ko ay lumaban ako. Kailangan kong mabuhay ng matagal dahil kailangan niya ako. Umiiyak niyang pag-amin sa akin. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Malungkot kong tanong. Natakot kasi ako na baka layuan mo ko. Baka panderihan mo ko. Ayokong mangyari yon kasi mahal na rin kita, Juan. Sorry kung hindi ko sinabi sa iyo at hinintay ko pang ikaw mismo ang makatuklas. Tugon pa ni Bella. Niyakap ko si Bella, umiyak na rin ako, Papa Dudut. Sobra akong naawa sa kanya dahil kasi sa kahirapan ay napilitan siyang pumasok sa isang trabaho na labag sa kanyang kalooban. Ang gusto lang niya ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak at tatay pero bakit sakit ang nakuha niya? Wala akong pandidiring naramdaman kay Bella, Papa Dudut. Maganda rin kasi na meron tayong kaalaman tungkol sa HIV. Alam ko na hindi ako mahahawa sa kanya basta mag-iingat kami. Alam ko rin na hindi ako mahahawa sa kanya kahit pa magyakapan kami, maghalikan at magsalo sa pagkain. Sa akin tanggap ko si Bella dahil mahal ko siya. Kahit ano pa siguro ang malaman ko sa kanya ay paulit-ulit ko pa rin siyang tatanggapin, Papa Dudut. Ang pinagtaka ko lang ay tila naging malamig ang pakikitungo ni Bella sa akin simula nang malaman ko ang pagkakaroon niya ng HIV. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang pag-uwi ko ay wala na sila ng tatay niya at ng kanyang anak sa bahay. May nakita akong sulat sa kwarto ko at sinabi ni Bella sa sulat na nagpapasalamat siya sa lahat ng naitulong ko sa kanila. Mas pinili niyang umalis kahit mahal niya ako dahil alam niya
sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat sa akin. Hindi daw siya bagay sa akin dahil madumi ang kanyang pagkatao. Deserve ko daw ang isang babaeng malinis at walang dalang extra baggage. Hindi daw ako magiging masaya dahil meron siyang sakit at hindi rin daw niya hahayaan na siyang maging dahilan para mag-away kami ng nanay ko. Huwag ko na raw siyang hanapin pa. Sinubukan kong hanapin si Bella at baka hindi pa sila nakakalayo, ngunit hindi ko na sila naabutan. Pinuntahan ko sila sa dati nilang tinitirhan ngunit wala sila doon. Tinawagan ko siya pero hindi na siya sumasagot hanggang sa tuluyan ko na siyang hindi na kontak. Halos 1 buwan ang lumipas at hindi ko pa rin nakikita si Bella. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang umalis. Hindi naman ako nagkulang sa pagsasabi sa kanya na mahal ko pa rin siya sa kabila ng mga nalaman ko sa kanya. Binisita ako ng nanay ko at nagulat siya nang malaman na wala na roon sina Bella. Chinek mo ba mga gamit natin dito nang umalis sina Bella? Baka may nawala ha? Alam ko naman kung bakit siya nakipagrelasyon sa iyo dahil sa may pera ka na. Dati nga hindi kanya pinayagan na manligaw, hindi ba? Ang sabi ng nanay ko. Nay, hindi magnanakaw si Bella. Umalis siya rito dahil sa tingin niya ay hindi siya karapat-dapat sa akin. Kung pera lang ang habol niya sa akin, hindi siya aalis dito sa bahay. Mahal ko si Bella, nanay. Saksi ka kung paano ako nagsikap na makatapos sa pag-aaral dahil sa kanya. Sana naman po ay matanggap ninyo si Bella para sa akin at wala na akong ibang babae na gustong makasama hanggang sa aking pagtanda kundi siya lamang. Wala nang iba. Mahaba kong pahayag habang umiiyak. Matagal na natahimik ang nanay ko at maya-maya ay muli siyang nagsalita, Papa Dudut. Alam ko kung nasaan si Bella. Nandun sila sa dati nilang bahay sa probinsya at nagulat nga ako na bumalik na pala sila doon. Kaya bumalik na ako rito kasi alam ko na wala na sila dito. Ayaw ko pa rin kay Bella dahil naniniwala ako na may mas karapat-dapat na babae para sa'yo. Pero kung siya talaga ang gusto mo ay sige, hindi na kita pipigilan. Naluluhang turan ni nanay. Hindi ko inaasahan ang mga sinabi ng nanay ko, Papa Dudut. Hindi ko akalain na siya ang magiging daan upang malaman ko kung nasaan na si Bella. Siguro naramdaman niya na mahal ko talaga si Bella dahil sa mga sinabi ko o kaya hinayaan na lamang niya ako na muling makita si Bella. Kahit may trabaho pa ako, kinabukasan ay umuwi pa rin ako sa aming probinsya. Ayaw kong magsayang ng oras at miss na miss ko na si Bella at gusto ko na siyang makita kaagad, Papa Dudut. Madaling araw pa lamang ay kumatok na ako sa pinto ng bahay ni Bella sa probinsya. Si Bella ang nagbukas ng pinto at nagulat siya nang makita niya ako. Ako naman ay niyakap siya ng mahigpit. Juan, paano mo nalaman na nandito kami? Nagtataka niyang tanong. Si nanay, nakita niya raw kayo dito. Bumalik na kayo sa bahay please, pakiusap ko. Nabasa mo ba yung sulat ko? Hindi ba ang sabi ko huwag mo na akong hahanapin? May inis na sabi niya. Sa tingin mo ba ay susundin ko yon? Mahal kita at kahit saan ka magtago ay pupuntahan kita. Hahanapin kita. Turan ko. Pero tama ang nanay mo, Juan. Hindi ako bagay sa iyo. Ni hindi ko nga mapatunayan sa iyo na mahal kita. Naiiyak niyang sabi. Bella, ayaw kong iniisip mo na hindi ka karapat-dapat sa akin. Sapat nang mahal mo ko at wala na akong hihingin sa iyo kundi yun lang. At wala kang dapat patunayan sa akin. Nararamdaman ko naman na mahal mo rin ako. Madamdaming kong pahayag. Pero may sakit ako at habang buhay akong meron nun. Paano kung bigla akong mamatay? Tanong niya. Hindi na kamamatay ang HIV kung itutuloy mo ang pag-inom ng mga kailangan mong gamot. Tutulungan kita, ang sabi ko. Pagbalik ko sa Maynila ay kasama ko na sina Bella at ang anak at ang tatay niya. Naroon pa rin si nanay pero hindi na siya umalis. Alam ko na kahit hindi sabihin ni nanay ay gusto niya nang bigyan ng chance si Bella para makilala niya ito at matanggap. Hindi nagtagal ay nagpakasal na kami ni Bella, Papa Dudut. Nakita ko kung gaano siya kasaya sa araw na yon. Ang sabi pa niya sa akin ay hindi na niya pinapangarap na may lalaking tatanggap sa kanya nang magkaroon siya ng anak at sakit. Kakaiba raw ako kasi napakaraming dahilan para hindi ko na siya mahalin pero siya pa rin ang pinakasalan ko.
Ang sabi ko ay hindi ko tinitingnan ang mga dahilan para hindi siya mahalin at ang tanging tinitingnan ko ay ang mga dahilan para mas mahalin ko siya. Ngayon ay mahigit 1 taon nang undetectable ang viral load ni Bella. Meron pa rin siyang HIV ngunit hindi na sapat ang virus na meron sa kanyang body fluid para makahawa siya kapag kami ay nagsisiping. Ganun pa man ay gumagamit pa rin kami ng proteksyon at tuloy pa rin si Bella sa treatment at mga gamot na kailangan niya upang mapanatili siyang undetectable. Nakakatuwa rin na kahit papaano ay nag-uusap na si nanay at si Bella. Alam na rin ni nanay ang kalagayan ng kalusugan ni Bella at kapag minsan ay siya pang nagagalit kay Bella kapag late na itong nakakainom ng gamot. In-educate ko kasi si nanay tungkol sa HIV at alam niya na hindi siya mahahawa kay Bella kahit pa magkasama sila sa iisang bahay. Gusto ko sana magkaroon kami ni Bella ng sarili naming anak at pinag-uusapan na namin ang tungkol sa bagay na yon. Hanggang dito na lamang po ang aking sulat, Papa Dudut, at hiling ko na sana lahat ng tao ay matagpuan ang kanilang one great love na kagaya ko. Maraming salamat po. Lubos na nagmamahal, Juan. Kapag mahal mo ang isang tao, tatanggapin mo ang lahat sa kanya kahit pa ang pinakapangit at madilim niyang nakaraan. Umahanga ako kay Juan dahil hindi lang niya tinanggap si Bella, kundi gumawa rin siya ng paraan upang magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Bella. Ipinaglaban pa niya ito sa kanyang magulang dahil alam niya na karapat-dapat si Bella para sa kanyang pag-ibig. Nakakatuwa ring isipin na hindi naging hadlang ang pagkakaroon ni Bella ng HIV upang mahalin si Juan. Tunay na hindi dapat maging hadlang ang ganitong uri ng sakit sa pagmamahala ng dalawang tao. Kagaya ni Juan, dapat ay magkaroon tayong lahat ng sapat at tamang kaalaman tungkol sa HIV at ang mga taong meron ito. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, Papa Dudut, at sa lahat ng bumubuo at nakikinig sa inyong programa online. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jay. 26 years old at isang houseboy dito sa Project 8, Quezon City. Sumulat ako sa inyo para ilabas ang aking hinaing sa lupit ng kapalaran. Lahat kasi ng taong minamahal ko ay iniiwan lang din ako. 3 taon ang nakakaraan ay nagmahal ako noon. Si Karen. Lahat ng pagsubok ay nalampasan ko, maging sa pagtutol ng aking mga magulang kay Karen ay kinaya ko. Halos buong panahon kong binuhos ang lahat sa kanya. Nagtrabaho ako para sa aming dalawa. Halos hindi na ako makatulong sa aking mga magulang dahil mas inuna ko si Karen. Halos lahat ay ayaw sa aming relasyon. Pero nalampasan namin yon at patuloy kaming naging matibay. Pero papadudod sa hindi inaasahang pagkakataon ay napagbintangan ako at nakulong sa pagkakasalang hindi ko alam at hindi ko naman ginawa. Doon ay nasira ang lahat sa amin ni Karen. Anong kailangan mo sa akin? Seryosong tanong sa akin ni Karen. Para bang ayaw niya akong makita noong mga sandaling yon. Namiss kita sobra, kaya heto nagbalik ako. Masaya at may pangunguli lang sabi ko sa kanya. Baka makita tayo ng mga magulang ko. Sige na, umuwi ka na. Pagtataboy niya sa akin. Bakit hindi mo naman ako dinalaw doon sa presinto? Ine-expect ko na ikaw ang unang makikiramay sa akin. Alam mo naman di ba na wala akong kasalanan sa ibinibintang nila sa akin? Ilang araw din ako nagtiis doon sa presinto. Hinintay kita roon. Umaasa ako na dadamayan ako ng girlfriend ko pero ano? Hindi ka nagpunta. Kahit kumusta man lang ay wala akong nakuha sa'yo. Karen, alam mo bang ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin? May pagtatampong sabi ko sa kanya. Samantala ay huminga muna ng malalim si Karen bago siya nagsalita. Hindi ako naniniwala na wala kang kasalanan doon sa binibintang nila sa'yo. Nasakta naman ako sa paratang na narinig ko sa kanya. Karen naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Inosente ako. Hindi ko nga alam yung binibintang nila sa akin.
Akala ko ba girlfriend kita? Bakit mo ako pinagdududahan? Question ko sa kanya. Jay, gusto ko na talaga makipaghiwalay sa'yo. Diretsa niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, kung iiyak ba ako, kung magmamakaawa ba ako sa kanya. Karen, akala ko mahal mo ko. Kaya ka nakipagbalikan ulit sa akin. Sabi ko sa kanya na naiiyak. Ngayon ko lang kasi na-realize na wala na akong nararamdaman pang pagmamahal sa'yo. Pag-amin niya sa akin. Patawarin mo ako, Jay, pero kahit na anong gawin ko hindi na talaga kita kayang mahalin pa. Dagdag pa niya. Huwag mo naman sanang sabihin sa akin yan. Nung panahong yun ay sobrang nadudurog na ang puso ko, Papa Dudut. Yun ang totoo. Hindi na talaga kita mahal. Hanggang dito na lang tayo. Diretsa niya sa akin. Suko na kasi ako. Alam kong hindi mo ako kayang bigyan ng magandang buhay. Pagpapatuloy pa niya. Yun lang ba? O sige, magsusumikap ako. Paniniguro ko naman sa kanya. Umaasa ako na maniniwala siya sa mga sinasabi ko. Paano mo ako mabubuhay kung sakaling maging asawa mo ako samantalang tagabantay ka lang ng computer shop ng pinsan mo? Magkano nang bang kinikita mo dun ha? Tapos palagi kang walang oras sa akin? Dahil dyan sa trabaho mo kahit kailan hindi ko naramdaman na may boyfriend ako? Jay, kung hanggang doon ka lang mas mabuti pang wag na lang ako magpatali pa sa'yo. At saka meron ako ipagtatapat sa'yo, Jay. Kahit kailan hindi kita minahal. Ginamit lang kita. Nagawa ko lang yon kasi gipit na ako sa pera. Wala pa kasi akong trabaho noon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggastos ko sa pag-a-apply para sa trabaho. Kaya ako kumapit sa iyo para lang sa pansarili kong interes. Yun naman ang mga sinabi ni Karen sa akin na lalong nagpasakit ng aking damdamin. Nanginig naman ang buong kong katawan dahil sa galit sa kanya at awa sa aking sarili. Ang sama-sama mo, naisumbat ko sa kanya. Pero naisip ko na kasalanan ko rin ang lahat kasi hinayaan ko siyang gamitin ako. Oo, una pa lang ay nakaramdam na ako ng putob na ginagamit lamang niya ako. Pero dahil sa matagal ko na siyang iniibig noon, ay sinamantala ko ang pagkakataon. Naging masaya naman ang relasyon namin, Papa Dudut, pero sa aming dalawa, ako lamang ang expressive at halos nagdadala ng aming relasyon. Sorry Jay, pero hindi mo na ako mapababalik pa sa dati nating relasyon. Nagpapasalamat pa nga ako at sa wakas ay nakawala na rin ako sa iyo. Hindi na kita kailangan, Jay. Sabi pa sa akin ni Karen na parang baliwala lamang sa kanya ang nakaraan namin. Manggagamit ka, tangi ko lamang nasabi sa kanya dahil sa sobrang disappointment. Manggagamit na kung manggagamit. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako naapektuhan pa. Matigas niyang sabi sa akin. Alam mo Karen, hindi ko maiwasan tuloy na magalit sa sarili ko kasi nagpakatanga ko sa iyo. Hindi ko maiwasang magsisi. Kasi tinulungan pa kita. Naminahal pa kita. Buong buhay ko ay binigay ko sa iyo. Mas inuna kita kesa sa pamilya ko. Mas inuna kita kesa sa sarili ko. Wala kang utang na loob. Sumbat ko sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo, susuko na ako. Paalam Karen. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya bago kami tuluyang maghiwalay. Papadudot at nang makalaya ako, pansamantala sa pamamagitan ng pagpiyansa ay nilibang ko ang aking sarili sa pamamagitan ng Facebook at di naglaon ay nakilala ko naman si Rose. Hindi niya tunay na pangalan. Muling nanumbalik ang saya na nararamdaman ko nang nakilala ko siya. Nakalimutan ko si Karen ng dahil sa kanya. Hanggang sa na-develop ako sa kanya at yun na nga niligawan ko siya. Mukhang masaya ang anak ko ngayon Ano ba o sino ang nagpapasaya sa'yo? O sisa sa akin ang nanay ko nang mapansin niyang kakaiba ang aking mga kinikilos.
Tama po kayo, inay. Meron nga po nagpapasaya sa akin. Rose po ang pangalan niya. Inay, nililigawan ko na po siya at malakas ang kutob kong sasagutin niya ako. Sabik na sabik kong kwento sa kanya. Saan mo naman siya nakilala? Usisa pa niya sa akin. Nagkakilala po kami sa Facebook, inay. Mabait po siya. Maganda parang kayo, inay. Pagmamalaki ko pa. Anak, nasabi mo ba sa kanya yung tungkol sa nakaraan mo? Ano, tanggap ba naman niya? Maya-maya ay sumeryoso noon si inay na tila ba nag-aalala para sa akin. Hindi ko pa po nasasabi yon sa kanya. Pagtatapat ko. Kung yung tungkol po doon sa nakulong ako wala yon. Napatunayan naman pong wala akong kasalanan. Sana matanggap ka niya oras na malaman niya ang totoo. Basta anak, tandaan mo na palagi ako nakasuporta sa'yo. Wika sa akin ni inay noong araw na yon. Samantala kinagabihan ay muli kaming nag-usap ni Rose sa cellphone. As usual ay kwentuhan kami hanggang sa napunta ang usapan sa aking panliligaw sa kanya. Namimiss kita, Jay, sabi sa akin ni Rose. Ibig sabihin ba niyan love mo rin ako? O sisa ko naman sa kanya? Siyempre mahal kita. Biglang pag-amin niya sa akin. Kung gano'n sinasagot mo na ako, tanong ko sa kanya. Jay, sinasagot na kita. Oo, tayo na. Sa wakas at narinig ko rin kay Rose ang matamis niyang oo. Talaga, Rose? Sinasagot mo na ako? Sabi ko sa kanya habang hindi pa rin ako makapaniwala noon. Ang totoo niyan, kaya ako tumawag sa iyo para sabihin to sa iyo. Hindi na kasi ako makatiis Gusto ko nang maging boyfriend kita. Pagtatapat pa niya sa akin. Pero saglit lang ang naging kasiyahan ko dahil nakaramdam ako ng kaba. Bago ako mag-celebrate kailangang malaman muna ni Rose ang katotohanan tungkol sa akin. Rose, may sasabihin sana ako sa iyo. Kinabahan kong panimula sa kanya. Pasensya na kung ngayon ko lang sasabihin to ha. Nakulong ako dati sa kasalanang hindi ko namang ginawa. Yun lang ba? Naku, wala yun sa akin. Ang mahalaga, wala kang kasalanan. At kung sakaling nagkasala ka man dati ang mahalaga, pinagsisihan mo na ang lahat. Sagot naman sa akin ni Rose. Sa puntong yon ay nakahinga na ako ng maluwag. Bago pa kasi ang pag-uusap namin yon, ay na-text ko na sa kanya yung tungkol sa narating ko. Nag-grade 6 lamang ang natapos ko. Natanggap naman ako ni Rose dahil ayon sa kanya ay mas mahalaga sa kanyang ugali kesa nakatapos man ng pag-aaral o hindi. So meron ka na bang plano para sa unang lakad natin bilang mag-boyfriend-girlfriend? Usisa ni Rose sa akin. Agad naman akong umamin. Wala pa pero pagpaplanuhan ko yan. Sisiguraduhin kong magiging masaya at memorable ang unang paglabas natin bilang magkasintahan. Pangako ko naman sa kanya. Papadudot naging masaya naman ang relasyon namin ni Rose. Wala naman kaming naging problema. Kaya inakala ko na siya na nga ang matagal ko nang hinihintay. Minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko, Papadudot. Sinikap kong pasayahin bawat araw na magkasama kami. Samantala noong December 14, 2016, ay maswerteng nakasama kami ni Rose sa isang Christmas get-together na organized noon ng isang local radio station para sa kanilang mga fans. Sobrang saya ko noon dahil napasaya ko ang aking pinakamamahal. Kaso Papadudot, kinabukasan ay biglang nagiba ang ihip ng hangin. Malungkot ka anak. Bakit? May problema ka ba? Ayos lang ba kayo ni Rose? Tanong sa akin ni inay nang mapansin niyang isang araw yata akong walang kibo noon. Nagkatampuhan ba kayong dalawa? Usisa pa niya. Inay, kasi po si Rose. Simula po kasi nung umattend po kami ng Christmas get-together bigla na lang siyang hindi nag-text sa akin. Heto nga po, ilang beses na ako nagte-text sa kanya para mangumusta pero hindi po niya ako nire-replyan. Sinusubukan ko rin po siyang tawagan pero hindi po niya yung sinasagot. Kaya nga po inay,
iniisip ko po kung may nagawa ako na hindi niya nagustuhan. Kwento ko kay inay habang pinapakita sa kanya ang response ko kay Rose. Ganun ba? Anak, wag mo nang masyadong isipin yun. Bigyan mo muna ng panahon yung kasintahan mo. Kakausapin ka din niya. Malay mo baka masyado lang siyang abala ngayon. Kaya wala siyang panahong replyan yung mga text mo sa kanya. Huwag kang kabahan dun. Paliwanag naman sa akin ng aking ina. Kaso po inay, hindi ko po maiwasang hindi kabahan. Ewan ko po ba? Pero parang hindi maganda yung dating sa akin ng bigla niyang panlalamig. Huwag naman po sanang maulit yung nangyari sa amin ni Karen dati. Pag-aalala ko noon. Samantala, pagsapit ng hapon ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Rose. Agad ako nakaramdam ng kaba nang marinig kong malungkot ang kanyang boses. Maghiwalay na tayo, Jay. Diretsang sabi sa akin ni Rose. Pero bakit naman? Ano bang kasalanan ko? May nagawa ba akong mali? Ano? Nakukulangan ka pa ba sa pagmamahal ko? Rose, kung may gusto ka, sige, bibigay ko sa'yo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Ayaw kong mabaliwala ang ilang buwang pinagsamahan natin. Pagmamakaawa ko noon sa kanya. Ngayon ko lang kasi na-realize na hindi pala kita mahal. Naawa lang pala yung nararamdaman ko para sa'yo. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo kaso nahihiya ako. Naging mabait ka naman kasi sa akin. Wala akong masasabi sa pagiging maalaga at maalalahanin mong boyfriend. Pero kasi Jay, kulang pa. Hindi naging sapat yung naging kabutihan mo sa akin para mahalin kita ng buo. Jay, sorry. Sorry talaga. Pero hindi na kita kaya pang mahalin. Pag-amin sa akin ni Rose. Hindi naman ako nakaimik dahil sa sobrang pagdadalamhati. Nagpatuloy naman si Rose. Sa totoo lang nakokonsensya ako ngayon sa ginawa ko sa iyo. Pero wala akong choice, Jay. Kailangan kong gawin to. Kapag hindi ko kasi ginawa to lalo lang akong makakasakit sa iyo. Paliwanag pa niya sa akin. May mahal ka ng iba? Usisa ko sa kanya. Wala, hindi kita pinagpalit sa ibang lalaki. Sagot naman niya sa akin. Rose, masakit tong ginagawa mo sa akin. Umasa kasi ako. Umasa ako na mahal mo talaga ako. Minahal kita. Naibuhos ko na sa iyo ang lahat. Kaya nga hindi ko talaga matanggap na sa ganitong paraan lang matatapos ang lahat, Rose. Wala na ba talagang pag-asa sa ating dalawa, ha? Muli kong tanong sa kanya. Sorry pero wala na talaga tayong pag-asa. Tipid pero diretsang sagot pa ni Rose sa akin. Papadudod sa pangalawang pagkakataon ay muling nadurog ang puso ko. Nanumbalik ang lahat ng sakit. Pero hindi ako sumuko noon at sa halip ay sinubukan ko pa ring makipagbalikan kay Rose. Oo, kinain ko ang pride ko at nagpakababa ko. Ginawa ko talaga ang lahat, bumalik lamang sa akin ang taong mahal ko. Papadudot hindi ako sumuko noon para bumalik sa akin si Rose. At noon ngang January 10 ay nagkabalikan din kami. January 15 ay nag-celebrate pa kami ng aming monthsary. Pero hindi na siya katulad ng dati na sweet sa akin at sobra talaga akong nasasaktan doon. Pero nagpretend na lamang ako na okay ako. Pero papadudod pagkalipas ng ilang pang mga araw ay muling nawala ulit sa akin si Rose. Gusto sana kitang kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay. Hindi ako dapat nakipagbalikan sa iyo. Malungkot na wika ni Rose sa akin. Kahit na anong pilit ko na mahalin ka hindi ko talaga magawa, Jay. Gusto ko na makipaghiwalay ulit sa iyo. Sabi pa niya sa akin. Sa puntong yon ay hindi ko naman napigilang umiyak. Rose naman, nakala ko ba nangako na tayo sa isa't isa? Na wala nang iwanan. Pero bakit ganito? Anong kasalanan ko sa iyo para gawin mo to sa akin? Sorry talaga pero Jay, sa pagkakataong ito buo na talaga ang desisyon ko. Ayaw ko na. Maghiwalay na tayo. Yun ang huling desisyon ni Rose na alam kong hindi na magbabago pa. Pagkatapos noon ay inamin na rin niya sa akin na may iba na siyang mahal. Kung hindi mo pala ako mahal, sana hindi mo na lang ako pinaasa pa. May paninising sabi ko pa noon sa kanya. Sino bang namilit na magkabalikan tayo? Hindi ba ikaw? Balik pa niya sa akin. At ako pa ngayon ang may kasalanan.
Sarkastikong tanong ko sa kanya kahit na garalgal noon ang aking boses dahil sa pag-iyak. Oo Jay, kasalanan mo. Kasalanan mo kaya ka nasasaktan ngayon kasi pinagpipilitan mo ang sarili mo sa akin kahit na alam mong hindi na po pwede. Sa puntong yun ay nagtaas na siya ng boses sa akin. Kasalanan ko ba na mahalin kita? Tanong ko sa kanya. Oo, sinabi ko na nga kasi sa'yo na huwag kang magpakatanga pero ginawa mo pa rin. Jay, sorry talaga. Ayaw ko namang sabihin to sa'yo pero panahon na para magising ka sa katotohanan. Hindi tayo ang magkapalaran. Yun ang dapat mong tanggapin. Yun ang huling sabi niya sa akin. Papadudot halos 1 buwan akong wala sa sarili, tulala, walang kulay ang mundo. At noong March 2017 ay nakita ko sa Facebook na may ibang boyfriend na si Rose at masaya na siya. Kaya tinanggap ko na lamang ang lahat at sa awa ng Diyos ay muli akong nakabangon. Makalipas nga ang ilang buwan ay nakilala ko naman si Anne, hindi niya tunay na pangalan. Isa siyang single mom. Naging magkaibigan kami at nahulog ang loob ko sa kanya kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at niligawan ko na siya. At hindi naglaon ay naging kami na nga. Muli ako nabuhay ng loob dahil kahit na may anak siya, ay hindi naging hadlang yon para mahalin ko siya ng buong buo. Marami kaming pangako sa isa't isa at wala kaming pakialam sa aming mga nakaraan. Mahal mo ba ang anak ko? Natatandaan kong tanong ni inay kay Anne. Agad namang sumagot noon ang girlfriend ko. Opo, mahal na mahal ko po si Jay. Paniniguro pa niya. Napangiti naman si inay pagkaraang marinig yon. Mabuti naman kung ganon. Alam mo Anne, sana ikaw na. Sana ikaw na ang destiny niya. Kasi alam mo ba, matagal na niyang hinahanap ang destiny niya. Sabi nga po sa akin niya ni Jay, nakangiting response ng aking girlfriend. Makakaasa ka rin sa anak ko na mamahalin ka niya. Paniniguro pa sa akin niya ni inay. Siya nga po pala, may ipagtatapat po sana ako sa inyo. Maya-maya ay wika ni Anne. Alam na po ito ni Jay. Isa po kasi akong single mom. Pag-amin niya sa aking ina. Agad naman siyang inalo ni inay. Anne, walang kaso sa akin kung dalagang ina ka. Ang mahalaga sa akin ay mahal mo ang anak ko at masaya ang anak ko sa piling mo. Sabi pa niya sa aking girlfriend. Alam niyo po inay, sobra po ako nagpapasalamat ngayon sa Diyos kasi nahanap ko na rin ang destiny ko. Inay, sigurado po akong si Anne ang nakalaan sa akin. Natutuwa akong sabi sa kanya. Sana maging masaya kayo sa relasyon ninyo at sana'y panghabang buhay na yan. Pagkatapos noon ay muli siyang bumaling sa girlfriend ko. Anne? Bakit po inay? Tanong ni Anne. Makakaasa ba ako sa iyo na hindi mo sasaktan at iiwan ang anak ko? Tumango naman si Anne bilang sagot. Opo, makakaasa po kayo. Hindi ko po iiwan si Jay. Tanggap mo naman siguro ang nakaraan ng anak ko. Muling sumagot si Anne sa tanong ni inay. Opo, tanggap ko po si Jay maging sino man siya. Mabuti kung ganon. Gabayan sana kayo ng Diyos at sana'y matupad ninyo ang mga pinangako ninyo sa isa't isa. Naway gumanda sana ang buhay ninyong dalawa, yon ang naging basbas ni inay sa aming relasyon. Papadudot naging maayos naman kami noong una ni Anne. Naramdaman ko namang minahal naman niya ako pero lumipas ang mga buwan ay tila nagbago rin si Anne ng pakikitungo sa akin. Bigla na lang siyang nanlamig hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking girlfriend. Nasan ka na ba? Kanina pa akong naghihintay sa iyo dito. Darating ka ba? Tanong ko noon sa kanya dahil noong araw na yon ay may nakatakda kaming lakad. Nasa bus station ako, tipid na sagot ni Anne sa akin. Nagtaka naman ako sa aking narinig. Bus station? Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Uwi ako ng probinsya kasama ang anak ko, sagot niya. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin yan? Kailan ang balik mo? Muli kong tanong sa kanya. Labis akong kinabahan sa tono pa lamang ng kanyang boses. Hindi na ako babalik pa dyan. Sagot niya ulit sa akin. Anong ibig mong sabihin ha? Nagsimula na akong mag-hysterical. Alam ko na kasi ang kasunod noon, papadudot. Jay, sorry pero ayaw ko na. Hindi na ako masaya sa'yo.
Kaya makikipaghiwalay na ako sa'yo. Pagtatapat sa akin ni Ann. Naman? Huwag mo naman sabihin yan sa akin. Sa puntong yun ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Jay, gustuhin ko man na mahalin kita pero hindi ko talaga kaya. Oo, inakala ko na mahal kita pero bigla ko na lang naramdaman na hindi na pala kita mahal. Naawa lang pala ang nararamdaman ko para sa'yo. Pag-amin pa niya sa akin. At saka nag-aalala lang din ako sa magiging kinabukasan natin. Jay, anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa akin sakaling ako ang makatuluyan mo? Mabibigyan mo ba ako ng magandang buhay? Hindi, pareho lang tayong katulong. Dagdag pa niya. Kaya ko namang magsumika para mabigyan ka ng maayos na buhay. Wika ko naman sa kanya. Mahirap nang sumugal, Jay, patawarin mo ako pero ayaw ko na ng buhay ng walang kasiguraduhan. Sorry talaga, Jay, pero hindi pala ako ang babaeng nararapat para sa'yo. Akala ko ikaw na. Nagkamali pala ako sa pagkakalang ikaw ang babaeng destiny ko. Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga babaeng nang iwan at nanakit sa akin. Paninisi ko pa sa kanya. Hindi ko gustong saktan ka, pero wala na akong magagawa pa. Kailangan na nating maghiwalay. Katwira naman sa akin ni Ann. Pakiusap, Jay, wag mo namang tangkain pang makipagbalikan sa akin kasi hindi na mangyayari pa yon. Sana pagkatapos ng pag-uusap natin wag mo na sana akong guluhin pa. Kung mahal mo talaga ako, irerespeto mo ang desisyon ko. Pakiusap pa niya sa akin. Pagkatapos nito ay hindi na kita guguluhin pa. Irerespeto ko ang desisyon mo. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya bago tuluyan ko na siyang hindi nakita. Papadudot ng mga panahong yon ay gusto ko nang mamatay. Naisip ko na napakasaklap ng kapalaran ko at lahat ng minahal ko ay nawawala sa akin. Inisip ko rin na saan ako nagkamali. Saan ba ako nagkulang? Nagmahal lang naman ako ng sobra pero bakit kulang pa rin? Para akong pinagdadamutan ng panahon para maging masaya. Ang sakit talaga, papadudot. Hindi na ba ako dapat magmahal ng totoo? Paano mawawala ang sakit na nararamdaman ko? Papadudot, sana po ay mabigyan ako ng payo ng inyong mga tagapakinig kung ano ang dapat kong gawin para ako'y mahalin at lubusang maging masaya sa buhay pag-ibig. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jay. Maraming salamat, Jay, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut YouTube channel sa ating segment na Papa Dudut Stories. Nakakalungkot na malaman na iniwang ka ng mga minahal mong babae. Siguro ay nangyari yon dahil sa pangamba nilang hindi mo sila mabibigyan ng magandang buhay dahil sa kasalukuyang estado ng iyong buhay. Pero huwag kang ma-discourage doon. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsusumikap dahil darating din ang panahon. At aasenso ka rin. Tungkol naman kina Karen, Rose at Ann, kalimutan mo na sila, Jay. Maaaring hindi sila ang mga babaeng nagmamahal ng tapat sa iyo. Pero tulad ng sinasabi natin sa karamihan, mahahanap mo rin ang tunay mong pag-ibig sa tamang panahon. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Tanggapin mo na lamang na wala na si Ann at mag-move on. Basta, Jay, magmahal ka pa rin ng totoo dahil dyan mo mahahanap ang totoong magmamahal din sa iyo.